ang Kapihan sa Dipolog, the only public affairs program here in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Kutob sa maabot sa atong broadcast because upgraded naman ang atong Radio Mindanao Network dinhi sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. We can reach as far as Negros Oriental, Negros Occidental, Misamis Oriental, Misamis Occidental, and of course Zamboanga, Sibugay, Zamboanga provinces, no? So, kini si Edith, pahinti tumong inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo may buntag. It's a happy and beautiful Sunday here in Dipolog City. Maayo kayong adlaw, ang sunshine, no? Maayo kaayo. Then it's nice to be back, so to speak. Kay last Sunday, wala ta nagdungog kay wala tay Kapihan sa Dipolog. Nag-brown out ang tibuok Zamboanga Peninsula kay agi sa NGCP, no, National Grid Corporation of the Philippines to nga brown out. Mas mismo ang ato ang amiga nga Regional Corporate Communications Affairs Officer nga si Ma'am Beth Ladaga ang nanawag gid ato personally ana na ang Friday morning nga di gyud madayon atong Kapihan sa Dipolog kay na-worry po siya kay kabalo gid siya sige gud siya guest nato diri sa Kapihan sa Dipolog all the way from Cagayan de Oro City. So mo to nga ibalo gid niya personal nga di gyud madala mo na nga wala gyud kita nagdungog pud ag sa Domingo. So anyways, the show must go on. O kaloy sa Dios, first and foremost atong pasalamatan ang labaw natong makagagahom, our Lord Jesus Christ, no, Mother Mary, nga sa kanunay gihatagan kita kapiskay sa panglawas ug ingon man ang gasa sa kinabuhi nga magkauban kita sa kanunay matag Domingo nga tanan sa ato ang tulumanon ang Kapihan sa Dipolog. To God be all the glory. Dahil salamat nga to kang Silbert Adriatico Dundiano, ang atong IT Director nga mo'y nagdala sa ato ang live streaming, www.rmdipolog.weebly.com. Dayon, uploaded kita sa YouTube, matag simana. Click lang ang YouTube sa Kapihan sa Dipolog, na diha ang tanan natong mga edisyon sa Kapihan sa Dipolog. Kauban sa atong mga guests, o sa ato ang tanan nga mga discussion sa ato ang programa madungog diha makita nato. So all over the world, good morning, good afternoon, good evening. Daghan na ta mga viewers po, labi na tan-awon nato dayon. Daghan mga viewers dito ang uban mag-review. I don't know no basin og naka-monitor karon si kay nag-text na tudaan ako gahapon. Si Attorney Rosilier Matoy Barinaga, ang atong Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, CONAPSI, nga panelis nato diri sa atong Kapihan sa Dipolog pagatuwa karon sa Manila kay matud pa niya bungga kay siya. Dili siya ka-attend sa atong Kapihan sa Dipolog kay di siya kauli karon kay siya moy OIC sa NAPSI kay ang si Secretary Lisa Masa tuwa sa Netherlands. Mo na nga ato adring kinagkusgan nga panelis si Yusek Matoy Barinaga tuwa karon sa Manila. Siya karon moy acting dito nga secretary sa NAPSI. So, tagang kay salamat. Atong ipaabot ang ato ang mga panelists karong butaga, si Board Member Ronilio Boyli, si Dipolog City Councilor Attorney Robel Ligorio, si Dapitan City Councilor Alimarlo Dagpin, tapos si Mr. Robert Pinsay, tapos atong ipaabot usab si Edgar Sorunda, atong ipaabot ato ang Info Center Manager nga si Mr. Alfonso Pons Roda. O labaw sa tanan, nagpasalamat usab kita sa ato ang mga namunuan o mga personahe diri sa ato ang Camila Hotel 1. Kanunay nga na-accommodate nato sa ato ang Kapihan sa Dipolog, being the official venue sa atong Kapihan sa Dipolog. Nindot kay ato adering ambience, nindot kay atong lugar, exclusive kita nga ani adiri sa ato ang official venue sa Camila Hotel 1. So thank you so much sa atong front office, no, nga mga personnel, si Natalie Jean Corpos, si Lalaine Dinglas Pulig Gratis. Tapos si Aimee Hileria. Daghang salamat usab nga to nila ni Noli Hamili, no? Tapos di kayo ba sa Angelo Magsayo, tapos si Samuel Gonzales o si Jose Joey Buhisan. O salamat usab sa manager nga si Mr. Gold Fabriga diri sa atong Camila Hotel 1. Dayon nindot kayo diri sa ato ang official venue. Before we proceed, ato unang pasalamatan gayud ang atong mga
sponsors nga mga nagdala sa atong kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So daghan kay salamat ngadto kang Attorney Sinen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much ngadto kang Attorney Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto kang Attorney Rosilio Mato Barinaga, ang atong Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission ka NAPC. Daghang salamat ngadto kang ngadto kang sa SLX Bar and Grill nga kanhi kamayan ni Bitoy na maligya sa lamian kay mga barbecue, balbakwa, tapos mga pork and chicken barbecue, tapos mga cold drinks, free video kay and free wifi kung adto kamo sa SLX Bar and Grill. Ana mahimutang sa Martinez Street ning dakbayan sa Dipolog, gipanagiyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Ray and YF Akas. So kung gusto mo magbanding uban sa pamilya o mga barkada adto kamo sa SLX Bar and Grill, ana mahimutang sa Martinez Street ning dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat nato kang Attorney General C. Lapikit ato ang City Councilor o Bagitan nga abogado nga diha sa atong konsiho sa dakbayan sa Dipolog. Thank you so much nga to ka Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment, Palo, Hong Kong. Daghang salamat usab nga to kang Engineer Salvador Dilina, ang atong Port Manager sa Philippine Ports Authority kung PPA, na nanghutang sa dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Zamboanga del Norte. Anaming mutang sa Santa Isabel, Dipolog City ang ilaang opisina sa Department of Agrarian Reform. Daghang salamat usab ngadto sa JJ&P Fruit Nursery and Lumber Yard nga nahimutang diha sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangkon ning lalawigan sa Zamboanga del Norte na maligya sa lain-lain klase nga mga fruit seedlings o ingon man sa coconut lumber. Ang Dumasloy branch na diha sa Barangay Galas ng dakbayan sa Dipolog. Ang JJ&P Fruit Nursery and Lumber Yard di panagiyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porforio Necesario. Daghang salamat nga po sa Janos Marketing na maligya sa lain-lain nga mga spare parts sa inyong mga sakyanan sama sa Suzuki, Hyundai o guban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janos Marketing ana mahimutang sa Quezon Avenue ng dakbayan sa Dipolog o matawag sa telephone number 212-1148. Gibabala o gipanagiyahan ni kanhi Konsehal Janus Yu. Daghang salamat usab ngadto ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, ngadto kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat usab ngadto kang Councilor Alimarlo Dagpin, ang ato ang Panministry o Dapitan City Councilor sa iyaang pagsuportar kanunay sa kapihan sa Dipolog. O ingon man ngadto kang Congresswoman Glona Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District sa Zamboanga del Norte. Thank you so much, Congresswoman Glona Labad-Labad. O ingon man, daghang salamat ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines nga nagkanayon dili mo tanom og mga kahoy, dili mo tukod og bisan unsang infrastruktura, ilawom or haduol sa transmission lines. Ang panghinumdom gikan sa NGCP pinaagi ni Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer. Tapos, ningon sila hapit na mahuman ang 138 kV line diha sa lungsod sa Pinyan, dili na kita mag low voltage. Pohon, maling ginaw hapit na mahuman. Mga September siguro ni. Daghang salamat nga to kang board member Emilio Bailey, ang ato ang board member sa 2nd District o panelist sa kapihan sa Dipolog. Nga to ka Atty. Robert Ligorio, Dipolog City Councilor, panelist sa kapihan sa Dipolog. Daghang salamat nga to ka Mayor Evan Hope Boyet Alvis sa lungsod sa Pulangko ni lalawigan sa Zamboanga del Norte. O ingon man nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit, daghang kay salamat, Presiding Officer sa Guriang Bayan sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Nga to kang Engineer Gilbert Cruz, daghang kay salamat, pinaagi sa Petra Cement nga namihutang sa Lower Irasan sa lungsod sa Rojas. O last but not least, daghang salamat nga to sa Philja Credit and Lending Services Incorporated nga namaligya food supplier sa mga school supplies, office supplies, computer accessories, ink,
with free delivery. Basta anaa diri sa dakbayan sa Dipolog lang. Dayon adunay minimum purchase of 500 pesos only. Dayon naapod sila real estate and shuttle mortgage with low interest rate. Mao kana ang PhilJA, Credit and Lending Services Incorporated. Dayon nagpaabang po sila office space diha sa kanana ang ilaang opisina with low monthly rental. Ang PhilJA, Credit and Lending Services Incorporated, mahimutang sa Kalibo and General Luna Street, Central Barangay, Dipolog City, o gidumala ni Kagawad Malroni Letran sa Barangay Bara, Tacbayan sa Dipolog. O ingon man, atong pasalamat nato sa atong legal consultant sa Kapihan sa Dipolog, si Attorney Crescencio Palpagan Jr. Thank you so much. So atong sugdan ang ato ang discussion, ang atong kokabildo diri sa atong kapihan sa Dipolog karong budtaga. First and foremost, I would like to acknowledge the presence of our OIC Provincial Director sa Philippine National Police sa Buanga del Norte, none other than PD Edwin Buenaventura Huagan. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning to Edith, and good morning sa aking mga kasama dito, ma'am. Good morning. Good morning sa mga nakikinig ngayon. Thank you, Edith, for once again inviting me here para naman malaman ng ating mga kababayan kung ano bang ginagawa namin ng ating kapulisan dito sa probinsya. Okay, thank you so much. And we have with us, ato pang ipaabot atong mabisita po na si Executive Assistant for Praxidis P. Rubia at the same time Manager sa Provincial Information Center. Kabahin na sa ato ang maabot na sa Ulog 2017 celebration. So we have with us also, mag-isgot po ta dahil sa atong maayong paglawas, kay wala tayo maayong paglawas, na wala din tayo nini. So, health is wealth. Ma'am Wilma Bulahan, dito sa Provincial Health Office, please. Okay, good morning sa tanan, labi na gate sa Sambuanga del Norte na nagsunod sa programa sa Kapihan sa Dipolog. Nagpasalamat mo sa kami ang Provincial Health Office, gi-invite na po ni Ma'am Edith. So, thank you and to God be the glory. Thank you so much, Ma'am Wilma Bulahan. And of course, we have with us Ma'am Doris Bataga. Good morning, Ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning to everyone here in Zamboanga del Norte and the cities of Dapitan and Dipolog. Nalipay mi og dako nga gihatagan mi og chance nga makaanhi dinhi para maka-share mi, maka-istorya mi or maambit namo ang among programa sa Provincial Health Office. By the way, ang akong program is on the maternal health program and I am the coordinator. So this would be the chance for me to reach out to all mothers who are pregnant. Okay, thank you so much, Ma'am Doris. Ayan ka sa itong, kumbaga, question and answer program portion. Ato nang ipasupot ng masulubon nga pahibalo sa kamatayon ni Eleanor Utay Sagin Amoy. Namatay kani atong Mayo 25, 2017, no? Tapos ang yaang haya anaa dia sa Barangay Putol sa Dakbayan sa Dapitan sa iyaarang Pinoyanan. Tapos ang lubong ni Eleanor Utay Sagin Amoy karong June 3, 2017 at 1 p.m. diha sa Dapitan City Cemetery. Ang nagpasibya ang iyaang anak na si Regional Manager Ralph Is Amoy sa Philippine Coconut Authority Regional Office. So, our deepest condolences ikan sa Kapihan sa Dipolog. And back to our program. So, ngadto ka PD Huagan because this concerns all of us as resident citizens of our country, the Philippines, and of course as residents of Zamboanga del Norte. We are talking about the implementation of martial law in Mindanao nga gideklarar sa ato ang presidente Rodrigo Roa Duterte last to be particular last Wednesday, no? Wednesday. Okay. So, atong gituyo pag-imbita dire ang ato ang Provincial Director sa Philippine National Police para malamdagan ang atong mga katawhan kung unsa kining martial law in Mindanao. Kinahanglan ba kita nga baratol? Kinahanglan ba kita nga magpanik? Kinahanglan ba kita nga mahadlok
niini nga pag-implementar sa martial law diri sa ato ang Mindanao. Kay ang implementers ani matud pa sa dito sa declaration sa ato ang pangulo, ang implementers ini ang Philippine National Police, pinaagi kang PNP Chief Bato, no? De La Rosa, tapos ang Philippine Army pinaagi kang General Eduardo Anyo. So ang counterpart ani diri sa ato ang province, kay mag-focus kita sa atong province, of course sa Philippine National Police, si PD Edwin Binaventura Wagan. So sir, kinahanglan ba nga kasabot man ka Bisaya sir, no? Kinahanglan kay para makasabot pag-ayo ato ang naminaw, especially on the radio, no? Gawas sa ato mga viewers sa ato ang live streaming. Kinahanglan ba nga mahadlok ang mga katawhan niining martial law in Mindanao? Again, good morning. Wala po tayong dapat katakutan kasi ito pong martial law na ito, hindi katulad nung nakaraan ng mga martial law. Dito po sa martial law na to, the local government will continue to function, the courts will continue to function. At tatlo lang po ang target ng martial law na ito. Ito po yung lawless violence. Kung meron pong lawless violence, katulad ng nangyayari sa Marawi. Second po is invasion, kung i-invade tayo ng ibang bansa. And the third po is rebellion. So, yun lang pong tatlong yan. So, kung wala naman po kayong, hindi kayo kasama dyan, hindi kayo dapat matakot. As I have said earlier, local government will continue to function, the courts will continue to function. So, yun po yung pagkakaiba sa nung una talagang military takeover po talaga. And sa ngayon po, yung specific directives, kung ano yung ipapatupad namin ay hinihintay pa namin. Pero in the absence of it, we are banking on the definition na sinasabi nga na yun lang, tatlong yun. Sooner, siguro magkakaroon kami ng meeting para ipaalam sa amin kung paano namin i-implemento specific directives with the Army, who will really head this. Baka po yung ating armed forces ang mag-head and kami naman ang magsusupport sa kanila. We are still waiting for directives from higher headquarters. Okay, sir. The fear is in Luzon, they're afraid of martial law here being implemented here in Mindanao because i-implement yung warrantless arrest, tapos yung suspension of the writ of habeas corpus, no, sa itong mga human rights na to, dapat i-uphold na siya. So, maray lang fear dito sa Luzon. In fact, daghan na kayo sa mga social media na to, ipang-post dito nga, nang girali dito, na mga placards dito nga, no to martial law in Mindanao. Dayon, kita po sa Mindanao, wala man ta, sana nag-uuro ta na ba? Because everything is normal around us. Then sila may nangubot dito. Unsa man nato ana pag-assure ang ato ang mga people nga the police, particularly sa inyo, wala dyan mo hinuon ano ini ang mga ilang quote-unquote, no, like in the previous martial law nga, kaning warrantless arrest, kanang writ of suspension of the habeas corpus. Alam niyo po, naiintindihan ko yung varied reactions regarding this martial law. Kasi history narrates kung ano yung nangyayari noon. Which is, sa tingin ko, hindi naman ngayon. Sabi ko yung basic definition kanina, diretso ang local government, diretso ang courts. So wala po tayong dapat ikatakot. And naiintindihan po namin yung takot ng iba because of past experience. However, iba po yung nung dati, iba po yung ngayon. I don't want to talk into details first kasi sabi ko nga, naghihintay pa kami ng directives. Pero don't worry, lalo na hindi naman kayo masamang tao, wala naman dapat ikatakot. Yes, only the lawless elements need to be matakot. But diri sa ato ang peace and order situation in Zamboanga del Norte, generally peaceful. Only dunay mga, syempre, balita man yun ang dunay mga untoward incidents like in the Tripon Ispi, no, sa portion sa ato ang province, no, Siocon, Sibuco, Sirawai, and Baligyan. Tapos sa Zamboanga City, implement na nila ang no ID, no entry policy, especially katong nanakay mga coming inside the city of Zamboanga. So diri sa ato sa province of Zamboanga del Norte, sir, mag-expect ba taning no ID, no policy, no? Tapos how do you intend to implement checkpoints all over the province of Zamboanga del Norte to protect from bad elements in going and coming here, our place?
Alam niyo po, Zamboanga del Norte is generally peaceful. However, hindi naman tayo dapat magkumpiyansa na peaceful, wala tayong gagawin. Alam natin, malapit lang dito yung Marawi, mga 4 hours, nandito na, at napakahaba ng ating coastlines. So kami po sa Philippine National Police, hindi rin kami nagkukumpiyansa. So yung ating entrances, yung avenues of approach, papunta po dito sa atin, ay nagkaroon kami ng 24-hour checkpoints. Marami po yan, ilang road entrances. And dito naman po sa haba ng ating coastline, meron po kaming itinalagang mga detectives na meron silang mga asset doon na magsasabi sa amin kung merong pumapasok or if there will be any untoward incident in their respective areas. So we are monitoring things at we are also preparing. Dito po sa PPO, nag-prepare kami ng isang platoon. Actually, nagkakaroon sila ngayon ng operational refresh para in case may mangyari, meron tayong ready. Pero I don't expect na may mangyari. Hopefully, God prohibit sana walang mangyari dito. Pero sabi ko nga, we are still preparing. Yung sinabi naman tungkol doon sa Triple SB, merong mga ilan na mga pangyayari, may patayan, may recent parang ambush yata yun. We are dealing with it accordingly. Actually, ako, pabalik-balik ako doon. Halos every other week andun ako. And for the information ng mga kababayan natin, magkakaroon tayo doon ng satellite office, yung aking provincial office, magkakaroon doon. Si Mayor, binili na ni Mayor yung lupa and idodonate na niya sa PNP and PNP has allotted some amount para makapagpatayo kami doon ng kampo. Parang gagawin namin one-stop shop yon. Kasi yung Triple SB medyo malayo, medyo remote, hindi ko basta-basta napupuntahan. So, magkakaroon na tayo ng kampo doon to address the situation. Kasi parang napabayaan natin sila. So, alagaan naman natin ngayon yung Triple SB para mag-develop din siya. Side by side with yung ginagawa ng ating local government, ng ating governor na pinapagawa naman yung mga kalsada papunta doon. Okay, before we proceed, atong i-acknowledge din ang pag-iabot sa ato ang panelist gikan sa Philippine Information Agency, ang atong Info Center Manager, Pons Roda. Pons, good morning. Good morning, good morning, Kenneth. Well, option tangi. Morning. Sorry, waktu balik kay medyo nag-ulan. Sulit ang isang araw. Okay, ang buntag sa itong mga sukay paminaw mga viewers, kapihan sa Dipolog, sa gabing mga 9 to 11. O sa mga kaigsunan ako diha sa Minaw o sa Dam Campis kay Dodong Ingito o mga kauban kay Nito dito sa may Bukana. Sila may pag-abi-abi sa ilang pangiling, ito na semana o sa may pag. Okay, thank you so much, no? Ato sa unang pakapihon ato ang gikan sa health kay atong dabu-dabuhan sa pangutana si PD Wagan kay this concerns our safety, no? Okay, kay mo follow madayon human sa safety nato, ato na dayon panglawas, maayong panglawas. Okay, sir. In Marawi nga nahitabo, daghan kay mga comments mga senators, mga ano, daghan kayo nga there was a failure of intelligence. Eh nga no, nakalipog sulod dito ang Mauti Group dayon na capture ang city, daghang napatay mga antin ni sulod ang mga military so kita dili God forbid, no, dili ta gusto nga mahitabo po namang inana ba nga situation to prevent that situation from happening not only here but anywhere else, no. Ngano muna mag-wonder ta nga asa di ba naman tayo barangay information network, okay, BIN. So it will start from the barangay and then pag sa barangay dito na siya sa LGU i-report. Pero sa nahitabo sa Marawi, murag dunay failure ba of intelligence network or wala lay coordination or cooperation between the military and the police. Diri sa ato di man po siguro na anak, no? What's your comment, PD? Failure of intelligence. Yan po ang lagi nating naririnig. Kahit sa IPIL, failure of intelligence. Palagi po yan. Yung sa Marawi, ayoko po mag-comment doon. Wala ako doon.
Hindi ako ang intelligence officer doon. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit nagkaganon. Pero dito po sa atin, maganda naman po ang working relation namin sa mga local executives, kahit sa mga mayors. Yung Armed Forces of the Philippines, maganda rin po yung ating coordination. We have sharing of information. Actually, yung pagka-declare ng martial law, the day before, nagkaroon kami ng meeting with the AFP. Kinagabihan, dineclare. Kinabukasan, nag-meeting uli kami because of that. So, kahit katatapos lang ng meeting namin, kinabukasan, nag-meet uli kami kasi alam namin kailangan dahil martial law has been declared. So, ganun po close yung coordination natin. Actually, I asked my chief of police last time na nagkaroon ako ng command conference. Sinabihan ko yung mga chief of police ko na pwede bang humingi kayo ng favor sa ating mga mayors na mag-issue ng directive to all local government units employees na magbigay ng information sa PNP kung sakaling meron silang malalaman. Kasi napaka-powerful po ng directive ng ating mga local chief executives. At sinabi ko rin po doon, sabihin nyo sa kanila, huwag mahiyang magbigay ng information, whatever, kahit iniisip nila parang negative. Kasi yung negative, propaganda po yun, kung may information. So yung propaganda na yun, magagamit ko yun sa pag-analyze. Ano ba yung totoong sitwasyon na? Kaya mga kababayan, kung meron po kayong narinig kung ano man, huwag ko yung mahihiyang ipaalam sa amin na nakakahiya to, hindi totoo. Kahit po hindi totoo, tinatanggap namin. Kasama sa analysis namin yan. Yeah. But we have also the war on illegal drugs. So, mo relate tagamay. Then the martial law in Mindanao. So, wala ba, na-amoy feel gihapon nga sa war on illegal drugs, di man ato ikalimod, ikadinay, nga it's all over the news, no, especially in the national news, nga dunay mga personal grudges nga dito gi-charge sa illegal drugs. Muna, doon ganay mga extrajudicial killings, mo'y allege nila, no, and God forbid, wala po na hitabo doon sa Toa, sa probinsya, sa Buanga del Norte, because everybody is vigilant, no. Pero dili po kana magamit kana nakakarong warrantless arrest ana nga dahil kontra nimo then gi-charge nimo illegal drugs, di naman kaayo ko ang illegal drugs, uso man ron ang martial law. So kini niya kay ako na ako personal grudge ni ako na i-charge dito ni siya nga apil ni siya sa rebellion, apil ni siya sa Mauti group. So how do you yes how do you erase that doubts in the minds of the people? Alam niyo po, nung nag-meeting kami, nagkaroon ako ng staff conference, isa yan sa pinag-usapan namin, yung possible abuse dito sa abuse ng policemen. Kasi concern ko yung mga police. Pag nag-abuso ng isang police, parang ako yung nag-abuso nun. So isa yan sa pinag-usapan namin. However, wala pa naman siguro tayong nakikita kung ano pa man ang abuso. Then ang sa ano nilang isa, to inform our policemen na hindi pwedeng gamitin itong declaration ng martial law for their personal para sa kanilang pansariling kapakanan. Ito ay para lamang doon sa sinasabi nga na tatlo, lawless violence, invasion, and rebellion. Hindi dapat gamitin sa kung ano man na pang-personal. Yun nga, sabi ko, talagang yun ay napag-usapan din namin dahil nga sa history, dahil sa mga pangyayari noon na may mga ganun na abuso. Kaya we will be watchful on that. Okay. Thank you so much for the assurance, sir. Karong duha, pwede mo interact, ha? Doon na may questions in mind kay time na kay namin si PD diri nga mapagawas po, ma-voice out po ninyo sa po inyo mga something that bothers your minds, no? Aya ni silang duha, sir, ha? Forgive me, ikaw sa ang dabu-dabuhan ng pangutana kay this is a very serious, no, nga topic, discussion niya. Sila dito sa Metro Manila nangagubot, kita diri mo martial law. Okay, thank you. Kanang ang pagkandak sa checkpoints, ang sa una lantawon raman, di ba? Di ba? No touching, no, di ba? Sa karon kay martial law man ta, when you conduct the checkpoints, is it necessary nga kamo may mangukay dito sa mga things, na bay mga illegal nga mga arms, ammunitions na diha, is it necessary or yeah, because we have in mind katong mga suspicious minds,
Parang dito nga, planting na, kaya ko anak mangudayan, drugs, planting sa drugs. Planting sa illegal arms and ammunitions. Pulis man din ang pasangilan nga unta, kakandak naman sila dito og checkpoints for the safety of the people. So, what's your comment, sir? Yung pong checkpoints natin, kung ano yung dating ginagawa, yun pa rin po yung ginagawa namin. Wala kaming binabago. Kung ano yung bawal noon, yun pa rin po yung bawal. So, the same lang po yung checkpoints. Unless nga po, may information regarding doon sa tatlo, maaaring ando na yung warrantless arrest, ando na yung hulihin namin sila, mag-search kami sa bahay nila, mag-search kami sa sasakyan nila, kung pasok doon sa tatlo. Pero wala namang lawless violence ngayon. Walang katulad sa Marawi. Walang invasion, walang mga ibang mga banyaga nandito. Rebellion, ayun po ay pag-aaralan natin kung ano ba yung status ngayon. Kasi we are aware na may mga peace talks naman. Hindi ko gustong makasira yung aking action sa mga peace talks. Let us give peace a chance. Very well said. Sabi ni Engineer Roland Soliva kahapon, kasama natin doon sa fellowship sa press corps, sa mga nito press corps. Sabi niya si Engineer Roland Soliva, siya ang chairman natin sa Provincial Advisory Council sa PNP. Sabi niya, good na iniwan niya daw yung license niya firearms because there is already a law, a directive from the President along with the declaration of martial law na yung mga licensed firearms, even though license yun, hindi pwede dalhin sa labas anywhere you go, unlike before. Because we are now in martial law. Is that true? Tama po yun. Meron ng directive sa amin na pinapaalam sa amin ang suspension ng permit to carry firearms outside residence. So sa atin pong mga kababayan na merong permit to carry, please wag po muna nating dalahin dahil yun po ay sa panahon ngayon ay labag sa batas. Okay, thank you, sir. You drink your coffee or your hot water. Pahinga ka muna, sir. Tapos dito tayo sa two beautiful ladies in charge of our health. We'll start off with Ma'am Wilma Bulahan. Okay. Ma'am Wilma, programa sa ato ang gobyerno, especially sa atong province, no? Pinagi ni Governor Roberto Wayuy, ang magpapiskay sa atong panglawas. Okay. So, unsa may atong programa karong bago i-implement ninyo para sa atong mga katawan nila sa mga indigents? Karong bulana, i-launch our program nga magpabipo tayo tungod sa kadaghan sa na hypertensive patient karon. So karong May among giawhag ang tanang mga 25 years above nga magpabipo sila sa health center and then at the same time sa among provincial health office. So among gi-share ni kay last May 18 nagpatawag ni og media forum, among gipatawag nga mutabang po inform ang mga media practitioners na ilang i-encourage ang mga 25 years above nga mo-submit for BP taking para at early stage mabawaan nato og hypertensive ba ang usa ka pasyente. Unsa may kasagaran, Ma'am Edith, nga maingon pag hypertensive ang usa ka pasyente, ang usa ka tawo ug maabot mo siya sa above atong normal is 120 over 70 or 80. Musaka na siya 140 to 90, high risk na siya. So siguro si PD karon pwede mangutana ko kung sa imong BP para mabawaan nato karon. Kasi taas ni blood pressure kaya gahapon perti mang jet ski. Mao ba? Okay. So ato pong climate makakontribute po na siya nga mo-trigger. Pero akong giawhag nga katong nag-maintain na og mga tambal sa mga hypertension, gikanahanglan nga i-continue. Kasagaran man gud ug once na sila maintenance, Ma'am Edith, sir, dili na mo inom. Tan-aw nila mubo na ko karon. Safe na ko pagkaugma do na siya mo inom. But it doesn't mean nga dili ta mo inom. Sigihon gyud na nato siya every day. So mo inom ka og
nakalimot kag 9 or 10, minom kag alauna, di nga na siya pwede. The next day nagyod. Ana maintenance drugs. Oo, sa maintenance drugs. Oh. Bali ihabol. Oo, ihabol. Wala Mo. ka pay karong gubunta. Yes. Pagkaud to, duhaon mo og pay Oo, kang drugs. dili na siya pwede. Okay, you Ginamit still mga have, high blood. you still have to consult your doctor. Nato yung ibang maintenance nga, usa sa buntag 50 mg, sa hapon 50. So, dili ko na siya pwede ihabol. Kaya usually, musaka atong BP sa whole day. Sa gabi, mo minor magina siya. So, safe yun ta siya kinahanglan o mag-take ta og maintenance drug sa buntag o sa adlawan. How Okay. often dapat nga magpa-BP para kay baluta nga normal ang ato ang blood pressure? Okay. Especially So, yung mga hyperactive nga persons kaya silang pidiwagan. Okay. Para ni sir, sa akong nasama na sa akong gingon, gikinahanglan siya mahimo monthly or weekly depende sa pagsaka sa iyang BP. Tanaw niya nga maintenance siya dayon. Wala day siya mo inom. So gikinahanglan mo submit for BP taking yun si sir. So mo na akong giawhag, di ta magkumpiyansa ba? No? Importante yun na at early stage ma-determine nato og hypertensive pa siya. Kay unsay risk factor, ma-stroke ka, ma-impaired vision, o ma-atake ka, congenital heart failure. Oh. So, isod na kaay na. And then, at the same time, kasagaran sa atong mga dialysis cases, ma-hypertensive, diabetic. So, muna atong gilikayan na dili mahimo. Pwede man ta masaka atong BP, bas natay maintenance, okay na kayo. Conscious lang yun ta. Okay? Unsa man di mag-trigger na niya? Trigger. Okay. Ang maka-trigger sa atong high blood, mao na ng mukaon ta og more fatty foods o mga parat nga pagkaon, Gahapon mahilig. dito sa Okay. pidiwagan. Wala. Pwede man ta mukaon. Dili man hapon na. Okay. Pero katong nangaon nga na maintenance, don't forget nga mo inom sa tambal. Pero mukaon lang atong minimum unta daw is 1 piece of matchbox size of lechon. Patay na ka. Ibuntan ka rin ito. Sobra daw siya, so nagigilty kayo, sir. And then, you have to learn to relax. Kanang naubita na karon nga daghan ta kayong Hindi gilid. ka rin mo kung ma-stress ka, mo kung maka-trigger gihapon na siya. Yes, number 1 na siya ang stress. Stress ko no. Okay, mag-learn to relax. Dili man talisod man guna nato i-adapt ng emotional intelligence. Nga no, kay lisod kaayo nga suko na bitaw ka kaayo, mo ginay makasaka sa ato ang BP. So, learn to relax mo nang natay mga trip karon, promo ng mga lesser ang bayad sa mga plane nato para nata sa anang Mga vacation. vacation nato. Okay. And then also, number 1, maintain your ideal body weight. Yes, Body weight. Okay. body weight. Kana bang stress? Okay, talking about stress. Daghang problema sa kinabuhi, of course, no? Kaya walay problema, RIP man. No? So, daghang problema sa kinabuhi, Okay na. dayon. Tapos, problema sa gugma, sila pa. Nya kay too much love will kill you man. Mao. So, sabi Sabi na nula. sa mana be? How do you maintain your BP? Anang too much love will kill you man. Okay, so dili gid ta magpadala sa atong gibati. Okay, dili kasing-kasing atong hunahnaon ang atong mindset, no? So dili naman po ta mga teenagers siguro mga maapektahan ta nga too much love will kill us. Okay? Dapat pretending to be teenager. Okay. Away forever. Sige. Okay. So ako pong iauhag nga labi na sa mga military, mga pulis, no? Usually sir dili bang 55 above, so si sir kwan yun, bata pa ni, no? Kaya usually I heard from the military nga 55 mo na ilang retirable age. Ano sir? 56, okay. So 56. So na sila to maintain ideal body weight nga ilang gi-follow. Nga gikinahanglan nato ang mga lalaki, males, gikinahanglan sila 106 LBS ang ilang gikinahanglan for 5 feet. So in every increase of inches, mo add po ka og 6. So
Si Sir karon ato ingnon, pila may imuhang height ron? 174 centimeters. 1 Sir. Unsa man na size sa convert? 5'9". 5'9". Oh, taas gid ay si Sir. Dayon ang imuhang weight karon Sir. 75, 76. 75 kilograms. So we will More put than 80. not more than 80. So okay, sa atong pananaw fit siya. Pero mo na ato ang gauge nga 106 of 5 feet and add 6 inches in every of your height. For example, 5'9", so you have to add, yun na kay allowance nga 6. Okay. So, pag uli na lang ni mo na, sir, i-search. Pero, maunay ideal sa mga military nga, they have to maintain their ideal body weight, no? So, Ma'am Edith, unsa may kasulti ni mo, ma'am? No comment. No comment. Pero akong kauban si Doris, mura ni siya nag-maintain ni siya karon. Previously, dako-dako siya, pero karon nag-maintain na siya. Sexy body. Oh, sexy body. Ato na acknowledge sa pag-iabot sa atong panelist sa Edgar. Sa Ronda, Gar, good morning. Hello, very much and good morning. Welcome sa kapihan sa Dipolo. Okay, thank you so much, no? Dayon, speaking of Wilma Doris, Kataga, ato po siyang pangutanon sa iya pong maternal health care. Kay, o kining mga nanay, atong pasagdahan, labi na panahon sa pagbuntis, hangtod pagpanganak, luoy po kaayo, no, kuan ka na, daghang mga balo, mawidaw o pinakalit. So, kinahanglan dyan nga, ayaw po na, kaya di may disposable mga wives. muna nga, dapat po nga, alagaan po. So, we have the maternal health care program. Ma'am Doris, please, explain it. Okay. Kaning maternal health care program, usa ni sa mga daghan kayong programa sa Department of Health sa Provincial Health Office, no? O ang atong gihatagan o priority ang mga babayi nga mamabdos. Dili kinahanglan nga minyo ang namabdos, naapod tay mga wala na minyo, pero namabdos mauna nga ato silang tutukan. Basta tanan nga mabdos, buros, buntis. Okay, kaning sa among programa sa Provincial Health Office, gihatagan mi og budget sa atong Provincial Governor Uy. Nagpasalamat gani mi karong tuiga kay gihatagan mi og dugang. Mauna siya nga nakahatag mi og other services aside sa among services nga normal nga ginahatag. Kami gud sa probinsya mohatag mi technical assistance sa mga munisipyo, sa mga birthing facilities kay aron daghan pa nga mga buros nga mga nagyod sa atong health facility. In fact, kung atong tanaw na to ang atong mga datos, mga data, nagka-increase gyud ang mga mabdos nga nanganak sa atong health facility. So number 1 nga nuning nahitabo ni tungod sa atong Manchil strategy wherein ang mga midwives gitrain nato ang mga doctors, nurses sa basic emergency obstetrics and newborn care. Ug dayon ang atong mga health facilities, ang atong rural health units, doon na sila yung mga birthing facilities nga licensed good. Kay in fact sa ato ang probinsya doon na kitay 30 ka birthing facilities nga naailan license. Ug gihatagan pud ta og mga buildings, mga equipment ug mga tambal. So kaning ang programa doon na ni coordination gikan sa probinsya nato sa mga munisipyo o sa Department of Health. Kay dili mahimo ni siya nga programa kung wala gatabang ang tulo ka key nga mga stakeholders. So karon sa ato ang service delivery, mauto siya nga sa atong service delivery na atay prenatal care. Mao na nga ang atong mga health workers na ginatawag nato og pregnancy tracking. Tanan nga mga buros, mga buntis, mga mabdos sa usa ka lugar, sa usa ka barangay, gina-track down, ginalista. So walay makaipsot gyud. Tanan sila mahibal-an nga sila buntis kay nga naman natay mga barangay health workers, natay mga midwives, natay mga nurses, mga NDPs,
no? Muna sila ang magkuan sa kada lugar. Except lang na agi mga lugar nga dili jud maabtan. No, oo. So kana siya ato gyud nang dili na ingon ginadakop, gina-register gyud na tanang mga buntis. Kay aron kanang mga buros, no, prenatal sila. So, at least, upat ka prenatal visit sa atong health center. Kung dili sila makaadto sa health center, ang ato mismo nga health worker, moadto nila. Kay subayon gid sila. Although, natay, usa lang ka, yes sir, home visitation. Na lang tayo usa ka problema kay, naadyo'y uban nga buntis, nga dili gid sila mo accept nga buntis sila. Kay, mo deny pa ba, o dili, siya nalayagan ra ko. So, ang among ginahimo karon sa probinsya, sa provincial government, nag-procure me of pregnancy test nga kit. So, naatay budget gikan sa atong province wherein kana nga pregnancy kit ato nang i-distribute sa mga rural health unit sa munisipyo kay aron matabangan nato pag-track down sa mga pregnant women. Kay usa man gud sa problema nganong dili mo taas ang atong daghan kaayo nga magpa-prenatal tungod kay dili nato makuha tanan kay moingon sila masuko na pud sila kay gipasanginlan sa nga buntis. Okay, pero moingon man gud nga dili ko buntis. Okay, pag naatay pregnancy test nga kit, no, dili na dayon ma-deny. Munay usa sa strategy nga among ginahimo karon kay aron makuha gyud nato utaas ang atong pregnancy tracking. Aside from that, i-identify pod sa mga health workers kung kinsa tong mga high risk. High risk moingon ta nga delikado ang iyahang pagbuntis sama pananglit sa mga batan-on nga nangaburos, no, mga below 19 years old o katong above 35 years old, katong grabida 1 first nilang pagkaburos or katong mga grabida 5 nga katong daghan na silang nabuntis. So i-identify ni sa pregnancy tracking. So kaning mga high risk nga mga pregnant women amo ni silang gina-advise nga mo adto gyud sa health center or sa hospital. Kay aron makita sila sa mga espesyalista ug i-advise gyud sila nga mga nak gyud sa hospital. Kay atong hospital mas kompleto equipment o mas daghan pud og doktor nga espesyalista. Okay, yes, Pons. Before mo, Pons, i-acknowledge na ito ang pagyabot ni Mr. Robert Insay, ito panelist. Yes, good morning mga buot sa atong mga guest karong buntaga o sa atong mga sugid tig paminaw dispensa na laita. We just arrived from Zamboanga City. So, para po din ma-edit. No, daghan tayong mga nakitang mga dito talan-aon epekto sa declaration of martial law. So, we will discuss it course of the program. Okay, talking of kaning papanganak sa atong birthing facilities. Natabay gihapon tayo na matikdang kanang hilot niya, kanang sa balayra, kanang mananabang ba, kanang dili gani. O kung pwede ba po ng mananabang magtahibad mo parehistro ay na mo coordinate sa barangay health worker para kay nayuban ba nga sa kalayo sa ospital murag pagbati murag ang paminaw di nigog kabot mabuto na kunya na ay silingan nga knowledgeable report ato pa ba ning gialaw hangtod karon. Salamat sa pangutana, sir. Actually sa atong mansion strategy natay appeal sa atong mga strategies ang governance wherein ang atong probinsya ug ang atong mga munisipyo dunay ordinansa nga nagadili nga ang mga hilot manabang didto sa balay. So depende na sa ordinansa na sila mga penalty ang uban gani ilang tagaan og 3 ka warnings kung dili ilahan na dayong preso na ay mga multa sa mga atong mga hilot kung sila magpa-deliver sa kuan. Mo na siya murag na ara pud siya epekto, sir, kay kun atong tan-awon ang facility-based delivery of skilled birth attendants. Mao na nga atong indicator, sir, sa ato ang maternal program kung pila ka porsyento ang nanganak sa balay. Sa year 2014, we have 85% na nanganak sa facility-based delivery, meaning tanan sa health center, sa hospital, sa birthing facilities. Pagka 2015, we had 87%. Sa ito pa, nataas ang mga nanganak sa health facility na 87%. Pero sir, ako kang sultihan sa 2011,
sa mga way back 2007, 2008, 18% lang ang nanganak sa health center. So nagkataas, nakita nato nga nagkataas kay na naman tay daghang health facilities, na na train, na natay mga tambal, na serbisyo. Karong tuiga 2016 sir, ang atong target, national target is 90% na dapat manganak gyud sa health facility. So sa whole Zamboanga Peninsula, ako lang isulti nga kita ang pinakataas og facility-based delivery. Kay karong tuiga, it's 89.86%. Naabot ra gid unta ta sa target kung i-round off nato. So mga apad 10% nga manganak sa balay. Kay nga naman kato imong giingon sir, kay layo. Mao man na gi usa ka rason di na sila makaabot, mauna nga usa sa among habang. So kung moadto jud ka didto sa mga bukid, ma-imagine nimo ang kaug-ug dayon mag-imagine ka sa mga buros nga moadto dito sa health center. Pero naapatay mga strategy nga gipanghimo sa bang mga munisipyo, naghimo sila og birthing facility didto gid mismo sa barangay. Pero bisan pag naana sila dinha, layo lang gihapon jud. Naapa jud na yung mga anak o labi na walay dalan, walay sakyanan. Naiuban nga di jud maagian o sakyanan kay kinahanglan pa maglakaw. So maka-imagine gid ka gihapon. Dili gid masulbad ang atong kuan nga naay. Pero at least it's good nga kuan na ta naabot na ta og 90% kyud. Last year 87 at 2015 87%, pag 85%, no? 78% sa 2013. So na makita nimo ang increase nga naadjud sila na kuan gid sila kay usab pud ana ang atong transport vehicle napoy uban gid nga naagi mga barangay nga naagid sila yung mga sakyanan pod kay naabay emergency transport system. So usab pud ani ang atong mga health centers, ang atong birthing facilities sir, tanan na sila ambulance. So naiuban gani nga munisipyo duha gid ilahang ambulance. So ang ato lang gid aning bantayan nga ang ambulance dili magamit sa lain nga purpose kay kung sigihan na siya gamit then sakay man ang sakay, dili man ang masakiton. Ang mahitabo dayon dali ra madaot ang atong ambulance. Mauna ang Department of Health had also come up with another strategy. Ang kanang mga ambulance gitagaan lang takaron og kuan sa allowance lang sa nga dili sa nila i-impose na po'y lisensya ang ambulance. So kinahanglan ang driver na train sa basic life support. Kompleto ang tambal, kompleto ang mga emergency equipment og ang naa-joy health worker nga makuyog nga na-train dili lang sa basic life support kundi advanced cardiac life support. Sa to pa ACLS. Ma'am, excuse me, puhon ka na ang pag-monitor sa mga ambulances, especially in the municipalities, no, far-flung municipalities. Kay basin og motoy gi sakyan sa Namista, dayon motoy gi sakyan sa tuwa sa beach resort, mag-swimming, ana. So kinahanglan na vigilant we should be very vigilant nga ang atong ambulance wala gid gigamit sa lain nga purpose. Kay aron kuha gid na ang atong katuyuan. Okay, follow ko sa kanina. Nag-mention mo siya sa high-risk pregnancy kanina. Adi balikan sa hangtod pila ka bulan buros ang babae nga kinahanglan na gid siya og dili ba kanang ba ikatulo ikapat ka bulan nga kinahanglan siya muduol og para ipagmagpa-check siya. Dayon prenatal. Dayon naghigko ka teenage pregnancy. Sa pagkakaroon kumusta ang ato mga kabatan-onan nga na sugamak na? Yes. Unahon sa nako tong pila ka bulan kung magpa-prenatal. Okay, mauto akong gi-mention kanina nga katong pregnancy test nga kit. Pregnancy test na kinahanglan i-perform kay kalabanan sa mga babae kung ma-miss nila ang period 1, dili naman sila mo deny pa man sila nga buntis or 2 months. Okay, so that's why ang amo adjung kan at least first 3 months or maayo gani pagkahibalon nimo nga buntis ka ato din ka sa health center because tagaan din ka og advices, vitamins, kuhaon ang imong timbang, kuhaon ang imong blood pressure, i-examine ang imong ihi, i-examine ang imong dugo.
CBC or urinalysis, that is very important. Ug naa na pud ta karoy blood sugar testing screening kay ngano kani mga buntis magkuan gyud ni sila og diabetes in pregnancy. Kalabanan sa mga buntis, mutaas ang blood sugar. Pero pag panganak na nila, muubos na dayon. So that is why ginamonitor po ng ilang blood sugar. Sa unang panahon, sir, dili ingon ana ka-intensive ang amuhang pag-examine sa mga puros. Karon daghan na dili lang kay blood pressure, dili lang kay timbang, dili lang kung asa ang position sa baby, kung dili apil na ang CBC aron mahibalan kung dili ba sila mubo o hemoglobin o mahibalan usab kung unsa ang ilahang blood type, because it is very important nga ang mga pregnant nga mga mothers kahibalo sila kung unsa ang ilahang blood type o uban pod nga pasidaan kanila nga naa sila'y standby nga blood donor. That's why kung magbuntis Congress, may maghimumi og awareness, advocacy sa mga pregnant women, gina-emphasize ginamo nga mahibalo mo kung unsa ang inyong blood type kay aron makaandam na mo og blood donor sa inyong silingan in case kung mag-bleeding. Kay kaning bleeding delikado gyud ni daghan jud kay na disgrasya ani bisan og katong mga nanganak sa health center, mga nanganak sa hospital, mahitabo gihapon ni. So ang atong problema dayon naaman tuod tay dugo karon daghang blood ta sa atong hospital kay ang ato ang medtech sa atong laboratory sa Zamboanga del Norte Medical Center hapit kada adlaw na sila sa gawas nag-bloodletting sila, nagkuan sila mga blood. So we have available blood. Yes, oo. Pero bisan pa dili gihapon ta magsiglabi na tong mga type AB kay lisod ka ito pangitaon muna siya ang usa sa amo ang mga among ginaapil sa among prenatal care. Murag kanang amo gyud ginahimo sir, gisi to it that every pregnant woman should have a birth plan and emergency plan. Na sila'y plano na sugod sa ilang pagkaburos nga kung asa sila manganak, kinsay ilahang paanakon, unsay ilang sakyan gikan sa ilang balay ngadto sa health facility. Kay dili bitaw anang maunay akong gina-emphasize do dili kay mangita kag sakyanan kun kunus ang mag-labor na ka. So naa pa ka magbuntis na nakay kanang gikuandahan di contact o gamit sa baby imuhang sakyan, and number one also is your money. Unsaon nimo paglihok kung wala kay kwarta? Mauna nga atong gina-enroll ang atong mga buntis sa PhilHealth. Mauna sa financing na pud na siya nga part sa atong strategy, governance, financing, service delivery network. Then mauna siya nga ang kada buntis dapat na-enroll siya sa PhilHealth jud. So ang nakanindot lang pod kay ang atong mga hospital sa atong probinsya na sila point of care. Okay, kung mga anak sila dito na sila PhilHealth. Pero katong dili mo adto sa hospital, ang ato pong mga munisipyo wala sila point of care ang atong birthing facility, pero basic to it nga kanang mga buntis na agid sila PhilHealth. Ug naapoy uban nga mga birthing facility nga libre gyud sila, dili sila magpabayad, pero naapoy uban katupong mga medyo 4th class, 5th class municipality mo si target po sila og certain amount para sa pagpanganak. Pero dili na siya maoy dakong dili na siya babag nga dili sila manganak sa health facility. Okay. Question coming from Sir Robert Litsoy. Katupad ang pregnancy. Ay sir, kanang sa tinuod lang gyud ang atong teenage pregnancy taas gyud dinhi sa Zamboanga del Norte. We have more than 2,000 teenage pregnancy, and we have the highest age range. Mo ingon tag teenage pregnancy ma'am, it would be 15 years below 19 years old. So murag medyo taas-taas gyud ang atong teenage pregnancy. Yes sir, 15 na pa gani 14 years old. But kaning mga teenage pregnancy sir, naaman tay mga teenage center sa sa atong mga eskwelahan. Then naanapod mi dayoy programa sa adolescent health nga wherein na agyud mi usa ka specific program addressed to them para we will be given kanang special attention sa ilaha. So mauna siya nga
Pero kanang mga teenage kalubanan, dili gina sila manganak sa balay, manganak gina sila sa hospital because we really advise them. In fact, sa among mga health centers, sa mga birthing facilities, kung naay mga pregnant women na below 19, amo jud na silang ipaadto gyud sa hospital kay mas safe gyud ang atong mga teenage mothers nga dito manganak. Okay. Sir Robert Pinso, your question, please. Yes, first- Ay, mo balik diri kang PD for the second half portion of our Kapihan sa Dipolog. So first question, ma'am, in line sa teenage pregnancy na ito nga 2,000. Katulong ni mga ni adto sa mga health facilities, no? That's why nakabalot ang 2,000. But what about those nga nagsikreto-sikreto lang? So I think it's more than that, no? Atong unrecorded ba? Yes. Wala mga to. Napo cases siguro daghan nga ni. And then also mo question lang po ko, na-check ba nato ang rate sa abortion out of these teenage pregnancies? Kaya they are very prone to abortion yun. Muuna ta atong imong first question, sir, katong kang wala na report. Posible, pero kanang atong data, sir, na-include na siya sa katong kay ato man gina pregnancy tracking. So track ginato kinsa ang buntis, mao na nga we have come up to that 2,000. So I believe, sir, nga more or less na report yun na tanad ug naa man gani gamay ra gyud ang wala na report kay dili man na sila makaipsot, sir, kay ngano pag abot nato sa hospital or sa paggawas og nanganak sila sa balay, pero wala pa koy nahibal-an nga record nila nga teenage pregnancy nanganak sa balay. Kalabanan yun mga nakit sila sa birthing facility or sa so gamay ra siguro, sir, ang porsyento ang wala na report nato. Sa imong ikaduha nga pangutana, sir, sa abortion, sa ako ang programa, sir, wala koy data ana niya kung number of abortion, kung wala kay namo na appeal man gud sa among reporting, pero ug naa man gani, sir, we will have a data from that sa hospital sa atong abortion. So anyway, wala raman po nahitabo nga na disgrasya. Siguro it's because wa po na disgrasya nga pregnant woman nga nagpa-abort, mauto nga dili nato makuha ang data. So siguro, sir, amo ang magmuha may ana og data, then the next time we will give you the data of the abortion sa ano. Okay. Yeah, Yes, sir. still related sa pregnancy. Part 2 na ta dire. Akong lola, manghihilo to siya man, daghan dito siya natabangan, although ni pass away na siya. Now, passion yun na nila nga manabang. Now, karon, I'm sure daghan pa kayo sa atong kabukiran. Unsa may mga role nila karon nga dili naman sila makapadayon sa ilahang passion. Nabay alternative nga way nga mapuslan gyapon ang ilahang desire nga motabang. Yes, sir. Na-adjud kaayo dako. Kay ngano, pwede sila nga sila mo hatod, mo kuyog. Dayon mo assist sila dito, pero dili silang magpa-deliver. Kay ngano naamang gud tay mga sa atong culture, bisan ako sa una makahinumdum ko, nadyo koy akong personal nga maghihilot mananabang. So during sa akong pagpanganak, nikuyog siya sa ospital para maghapyo mga anak, mga katong mga lana, mga anak. Wala jud na sila giwala actually. Assist lang sila, pero dili gid sila ang personal nga kuan kay na maubitaw na sa birth plan nato sa mga pregnant women, na sila birth companion. Apil na ang birth companion. Kinsa ang mukuyog nila kung magpaanak. Maunang daghan ang mga anak sa birthing facilities kay mura ra man gud siya birthing home, mura ra siya naa sa balay. Ug dinha ka sa hospital, dili baya kasulod ang watcher sa sulod. Pero sa atong birthing home, makakuyog ang atong birth companion kay appeal sila pagkuan. Mauna nga ang atong mga hilot gina-encourage gihapon nato nga mukuyog, pero musuporta sila. In fact, na ay mga municipalities wherein ang mayors nag-encourage sila, gitagaan nila og kuan ang mga hilot nga kung makadala sila og kanang buntis magpa-prenatal, makadala sila buntis nga mga tagaan sila 1,000 pesos, tagaan sila incentives, murag ana, pero dili sila because dili man nato sila i-coerce, dili nato sila, pero we will see them as our assistants, mga volunteer workers nga makatabang gihapon nato sa atong serbisyo. Kaya ang ato magyung tuyo nga ang atong mga pregnant women mga nagyud sa health facility.
Okay, thank you so much no. Nalamdagan atong mga naminaw karon no. Dayon before matuta sa commercial kay atong dabudubuhan og balik og pangutana si PD Wagan, doon na lang gamay ming discussion on the sideline no. Dapat nato ni ma-share sa ato ang mga suking tigpaminaw karubutaga. Si Ma'am Wilma ini kay dito mi sa media forum sa health no nga about safe sex nga which will not result to HIV or AIDS nga butang nato nga dili man gina siya disease kundi unsa man na siya tawag ana kay di man na sakit. I don't know sa pag describe ana no. So Ma'am Wilma Bulahan please before ta mo commercial break. So amo ra pong i-share kung results sa among media forum nga gikinahanglan namo ihatag po namo ning impormasyon sa inyo ha. Ang usaron karon nga lisod nga mental HIV dinhi sa atong status sa Zamboanga del Norte. Actually naghatag sila og kanang figures nga 70 ta diri. 70 okay. 70 ang atong cases sa HIV. Okay. Including na siya sa mga AIDS. Okay. Within that 70 sa province na ay uban ana nga namatay of AIDS. So dili lang nato i-mention og pila ka buok basta 70 ta karon di sa Zamboanga del Norte. And then particularly dinhi sa Dipolog City we have 29 din HIV. Kailangan na ay dayon na ay namatay nga duha. Out of 29 duha na namatay sa AIDS. So mao na status nato karon. So mao nang giawhag nako nga dili man na siya dili man na siya i-coerce nga mo-submit for HIV test, dili pareho sa drugs nga ato yung i-force nato nga tukhang-tukhang ta, no? Pero, tan-aw nato, we have kanang HIV test nga libre. Amo lang yung gihangyo nga gikinahanglan sila, paminaw nila silang kaugalingon nga something na sila gihimo, mo-submit sila for examination. How confidential is the kanang Yung okay. Magpa-konsulta. Dili ipanabi. Dili gyud na siya kay naama na sila confidentiality nga ang atong hospital na diha ang mo-test ato ang HIV, and we have also in the provincial health office just approach Abigail Q, our medtech. Dayon it's only the patient and the medtech who perform ang nakabalo ana. And then you will submit for counseling, tulura mo ug mo-submit mo for counseling nga alalayan gayran ang pasyente nga na kadawat sa namaw-an siya nga siya HIV case. Then so far og atong ibutang ng statistics nato nga we have 70, how much more atong wala magpa-test? Ang problema ana ang wala magpa-test kay daghan gid sila anang naa sa gawas. So, mga ko i-share sa inyo ha. Awhagon ang tanan nga mo-submit for examination. Pero mas maayo na magkuhaan og dugo. Kay nga no, kung magpakuha mag dugo, apil na sa examination ng HIV test. So, dito na to makitaan, okay. So, warning nga na siya na to. So, free po, mahatag ka og dugo, dito apil ng HIV test. So, mas maayo na siya. Mura to akong ikasulti ang uban nga mga pangutana, pwede na itong matubag. Okay. Thank you so much. We would like to acknowledge the presence of our Executive Assistant 4 of the Office of the Provincial Governor. At the same time, Manager of the Provincial Information Center, si Mr. Proxy Rubia. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog na late jud ka. Good morning, Madam Edith. Good morning sa tanan. Without any violent reaction, admitted yun na late ko. Sa kanang naminaw, nalangan pa kay nakagitaw obligasyon tungod kay mamahaw atong kulpa sa atong pari o mga seminarians na na-assign sa Gulayon, Paris o pipila ka mga altar servants. So, ato sang gipa halona dayon nautan putag itobel
So kay offline man di ay nagkadindi importante samot na kalangan. Anyway, mapuin nakauna na to. So one at a time. Okay, thank you so Thank much, you. Sir Proxy. Okay. Ato na ta sa commercial ni Edgar Sarondagar, please, kay para dili ta maisturbo niya atong dabu-dabuhan ng pangutana niya atong two gentlemen diri. Okay, gahud please. Maraming salamat sa dilipat na padayon mo pangutana sa atong mabisita Kalambutaga. Ato unang pasalamatan sa mga sponsors na sa kanunay nagpaluyo sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo gikan alas 9 ngadto na sa alas 11. Ang atong official venue ang Hotel Camila 1 sa Dalang General Luna, labi na di second floor sa ilang function room diri na second floor sa Camila 1. Ang Santos na may una na to nga venue sa kapihan sa Dipolog, ang Hotel Camila 1. Yung sa salamat na itong Vice Gobernador sa Lalawigan, Vice Governor Honorable Attorney Sinino Angeles, Presiding Officer sa Guniang Palalawigan. Kauban na siya Presiding Officer po temporary na si Honorable Board Member Attorney Julius Napikit sa Guniang Palalawigan sa Bogan del Norte. Salamat ang sabna to ang Ezalex Bar and Grill, Kamayan Food Truck, ang Kanhi Patsuyan ni Bitoy, ilawi ang labian ng mga balbakua, pork and chicken barbecue, guban pa. Nilatan, guban pa. Palig-iya, ginimala nila na Mr. and Mrs. Ray of Wyatt Akas o matawag sa cellphone number 0926-126-68726 o 0946-981-9380. Dahil napaloy ka natin, mao na si City Councilor Honorable Attorney Donald Napikit, City Councilor de Balog City. Ipalansap kita ni Mr. Henry Chanero na itong Labor Attaché 1 dito na sa Palo, Delhi, sa Palo, Hong Kong. Masab si Engineer Salvador Delina na itong Port Manager sa Philippine Ports Authority, PPA, Port Manager sa Office of PMO, Dapitan, Port Barangay, San Vicente, Dapitan City. Magpag-usap si Mr. Muhammad Hasan Adjo, itong PAIPO sa DAR, Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Ang J&J&P, Fruit Nursery and Lumberyard, alang sa nagkaliwang seedlings, palato ng presyo, o nasa kanya mga totoong lumber. Nasa barangay Lingasag Pulangko, ang ilang J&P Lumberyard, as barangay Galas, na itong Dagbayan, napalagay ginamala ni Mr. and Mrs. Portorio Rosario. Ang Janus Marketing, alang sa mga spare parts sa nakaliiyang brand, sama sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Gubanta. Nakakini sa Dalang Quiaso, na itong Dagbayan, napalagay ginamala ni Putak Barangay Chairman Janus Sul o matawag sa telephone number 212-1148. Mga pagtibayan nila ni Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Councilor, kung dipaliyon sa kita sa mga kanibuton ni Dapitan City Councilor Honorable Alimario Dalpin o panelists usap kini siya sa kapihan sa Dipolog. Dahil paliw ka na ito, mga sa 2nd District Congresswoman Luna Labad-Labad sa House of Representatives representing 2nd District sa Zamboanga del Norte. Masab, ang National Grid Corporation of the Philippines sa kanunay, pagkaroon na niya, mapagdalo ka na ito kung dunay mga pagkapalong sa knusugang dagitag o napagdalo mahapit na ang full operation sa 138 cable line. Yung sa ako na maghatag ang lugang kalambuan sa ating lalawigan o sa pahidalo ikan sa LDC lagi ng Imam Tilagaga. Ipalansag kita ni Board Member Ranilo Lee sa Sangguniang Panalawigan sa Buanga del Norte ng kapihan panelas usap. Inasab ni City Councilor Atty. Robin Ligorio na Dipolog City Council panelas usap sa kapihan sa Dipolog. Lain na paliw ka natin mo si Mayor Evan Hotburit Olves sa lungsod sa Pulangco. Kauban siyang Vice Mayor na si Honorable Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Sangguniang Panalawigan Pulangco sa Buanga del Norte. Ang Petro Cement Incorporated, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz na palusap ka na ito sa kapihan sa Dipolog na nagalimutan sa Lower Irasang Lua sa Buanga del Norte. Ang Pilja Credit and Lending Service Incorporated na mga supply kini sa schools and office supplies, computer accessories, ink, with food delivery, minimum purchase of 500. Hindi Dipolog City proper. Real estate and shuttle mortgage with low interest rate. Pilja, alakin himutan na sa dalan sa General Luna, Central Barangay, Dipolog City. Tawag nakiniga sa gi-manage kini o gi-dumala ni Kagawad Malone Litran sa Barangay Balang, Dipolog City. Masabi ko pasalamatan ng ato ng legal counsel, legal consultant sa kapihan sa Dipolog na si Atty. Crescencio Cruz Palpagan Jr.
o magpupadayo usab nga kang Mr. Vicente Tiangzon sa New Jersey in USA. Dugang na itong pasalamatan na nagpaluyo sa itong kapihan na sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Ato siyang pasalamatan ang mao ang Tipik Pension House o Tipik Lodge, diba di Sali Pension House, di Dalang Katipunan, Corner General Luna, niyatong dakbayan sa Dipolog. Ang AN o Ang Seafoods House sa Barangay Baran, niyatong dakbayan sa Dipolog, o nasa sa ABC College Park. Ang IAN o Ang Seafoods House ni Atty. Clyde Naom. Masab ko pasalamatan nga ito nga Under Secretary sa NAPSI nga si Kanhi Din sa DRMSU College of Law, Music Attorney Rosalier Matoy Barinaga nagpaloy sa itong kapihan sa Dipolog. O masab nagpaloy ka na ito ang Gloria de Lapitan sa Lakbayan sa Lapitan. Bring your family, enjoy, shop, dine, eat, and shop. Ito na sa Tia Mall at sa Tia Supermarket o sa Twin Cinema. O ang Fantasyland sa mga bago nilang rides nga doon na sa world-class presentation matag weekend. O ang Inato Lang Restaurant dito sa Lapitan, Aquamarine Park o Tampa. Di paligid Brumala ni Kani First District Congressman Romeo Munong Halosos. O katong pipilak man nagpaluyo sa kapalaguban sa tumanong kapihan sa Dipolog na atong makulog matag Domingo na tanan. Tapos nito na ito sa alas 11 o mabati sa masibyanan sa Radyo Mo Nationwide Tata RMN. Balik sa atong mga bisita ulit. Balik kita sa ang second part of our discussion sa kapihan sa Dipolog o mo'y pag-abot sa ato ang kinakusgan nga Executive Assistant 4 sa Office of the Provincial Governor na si Mr. Praxi Rubia, at the same time Manager sa Provincial Information Center nga maghisgot kabahin na unya dapit sa Saulog 2017 celebration pista sa probinsya. Matod pa ang tema. Okay, ato ng entertaino ni si Pidiwagan kay basta makikita tag pulis usahay magkuha man ta kanang mapil puta ka smart ba, mapil puta ka kuan sana kanang astig. Edgar, imo pang tata ni Pidiwagan. Thank you very much, Sir. Good morning, welcome back sa kapihan sa Dipolog. This is still in connection with pagkitabo dito sa Malawi of the Declaration of Martial Law. This being said, sir, this group composed of not more or less than 20 groups kanikaroon na nag-usa sila. And the pilots are the MAOTI, the AKP, the BIFF, and the ASG. Binisato, sir, sa imong area, wala ba tayo mga supporters or mga hardcore aling nga grupo, kaya upat ka grupo, AKP, BIFF, ASG, and the MAOTI? Alam naman natin yung kidnapper dati, connect sa ESG yun. So, we are monitoring those groups. I don't want to go into details. Pagbigyan nyo na lang ako doon. Nagmo-monitor tayo, meron naman tayong action, whether intelligence or yung covert. Sabi ko nga, yung mga checkpoints, yung preparation namin, in case meron kaming tactical operation na refresher, doon sa kampo, nakita nila kahapon yun. And yung intelligence natin is working side by side with civilians. And sabi ko nga kanina, we have asked the local chief executives to please issue directive to their employees na kung pwede, kung anong makakuha nilang information, ipaabot nila sa PNP. Kasi nakikita namin napaka-powerful yung may directive yung local executive natin. Okay, yun lang sir. Gusto natin makakontrol yun kasi meron kasi hindi may iwasan, may tense talaga na nararamdaman. May relatives from abroad are asking how is Dipolog. We are living normally in Dipolog. In fact, yung mga foreigners na mga permanent resident dito, andito pa rin hanggang ngayon. O di nag-aalisa. Alam nyo, sabi ko nga kanina, very peaceful naman tayo and ginagawa namin yung best namin. Kaya lang meron pa rin Murphy's Theory. If something will happen, it will happen. Pero gagawin namin lahat. Bago mangyari yun, nakatumba na kami. Gagawin namin lahat. We will do our best para ma-maintain yung nararanasan nating normalcy ng Dipolog ngayon. Okay, thank you so much, Edgar. Pala ko sa mic, balik niya, Edgar. Response time in case of crisis situation. Diri sa Dipolog City, Dapitan City, entire province of Zamboanga del Norte. We don't want to be caught unaware like what happened in Zamboanga City
katong Zamboanga City siege, Ipil siege, and now Marawi City. Okay, so response time in any event, PD Wagan. Yung pang response time, na-record lang namin niya doon sa crime, less than 5 minutes, within dito sa city. Siyempre, iba na pagka sa suburbans, pag dyan na sa mga bukid-bukid, na iba yun. Kasi yung travel time. Pero kung may nangyari na yung katulad sa Marawi, siguro kung dito lang sa Dipolog, within ilang minuto andun din pati ako. Kasi pagka medyo malalaking eventualities, pinipilit kong nandun din ako. Pero sana walang mangyayaring ganon. As I've said earlier, wala sanang mangyayaring ganon. Ma-maintain sana natin yung normalcy ng buhay dito sa Dipolog. Bibilisan namin, pipilitin namin. Pero pagka ganyan nga na insidente, hindi namin na-record pa. More on ordinary crimes lang. Okay, thank you so much. Merong, merong controversy, a little bit of controversy that took place 2 weeks ago, the CLS incident, na medyo na kuan yung mga taga-media doon dahil the report was it really took place yung kinuha yung dalawang babae at saka lalaki doon sa CLS during lunchtime, and it was reported in all our CLS Food Plaza ba? It was reported in our news, no, in the radios, no, and yet when the police were interviewed, walang na-report, walang blatter. So we monitored the local media here in Zamboanga del Norte, Dipolog, and Pitan cities. Accordingly, doon sa testigos, doon sa workers sa CLS Food Plaza, talagang may nangyari. But when it comes to the police, walang alam, walang naka-record. So, is that, we would like to put the minds of the people at rest, no? Is that a simulation exercise, so to speak, na nangyari with the coordination of the regional police force, maybe, no? Na dito lang nangyari sa Dipolog City. Kasi nagkanda kayo ng mga CIMEX, di ba? Especially here in Dipolog City with Police Chief Andaya. But then again, if that is a CIMEX, is it possible that the people, the owner of the restaurant should be informed ahead or later after the CIMEX will be conducted? Alam niyo po yung simulation exercise, simulation, yung actual dapat. Pag sinabi namin, hindi na parang actual yun. So simulation, titignan din natin, kasi kami maaaring alam namin to test our operational readiness. Gusto rin namin makita yung ano ba yung reaction ng tao at paano ba namin matutulungan yung tao. Pag sinabi namin, wala yan, simulation lang yan. Hindi namin makikita kung anong movements ng tricycle drivers, ng security guards. From that, na nakita namin, magdi-devise kami ng yung paano namin tuturuan on how to react. Kaya nga, simulation, by the meaning ng simulation. Kung ano yung eksaktong pangyayari, dapat ganun. Yes, sir. We are bringing this issue to you, especially kasi iba man yung yung fire drill, earthquake drill, that is to prepare us disaster drills, no? But when you say simulation exercises, it means to say that the people are not aware that you will be conducting such activity, so that it will also test your alertness, your responsiveness, your reaction towards the incident. Pero it will create again medyo panic sa mga taong concerned na hindi alam na CIMEX pala yun. So how do you balance the equation? Ganito kasi yun. Nagagawa tayong ganyan to test. Yung test natin, maaaring yung test is, I am testing only these people, I am testing only those people, or maaaring I am testing all the people. So, depende yan sa situation. Kaya please, wag naman kayong magagalit kung meron ganun. That is for all of us. Maaaring may CIMEX kami na i-inform kayo, may CIMEX kami na hindi kayo i-inform. So, please bear with us. Para sa inyo to, pwede namang matulog na lang ako doon sa opisina ko, hindi na ako mag-CIMEX. Hindi po ba?
pwede magpirma na lang ako, hindi na ako mag-Simex, ba't matatakbo-takbo pa dyan yung mga pulis ko? Eh di magbantay na lang siya. Para po sa atin yun, nagpapakahirap kami, nagpapakapagod kami, patakbo-takbo kami doon, para sa ating lahat yun. Pasensya na po kung meron ibang hindi naiinformahan. We are doing this to test everything. Para po sa atin to. Kung meron man pong hindi magandang naging effect sa iba, I'm sorry. We do not mean it. We do not mean it. We just mean to protect you. Okay. Another concern, sir. That is during normal situation. But then again, martial law tayo dito ngayon sa Mindanao. So, paano yan? Please appease the people, please convince the people na if you will conduct another simulation exercise in the future, kasi martial law tayo ngayon in Mindanao, it is not that na real talaga yung situation, kundi exercise lang yun. From you, please, sir, i-address mo sa mga tao natin na especially nag-monitor ngayon sa ating mga radyo. Yun nga po, tulad ng sinabi ko kanina, I'm sorry kung merong affected sa aming Simex. I'm sorry kung merong affected, pero yun po ay para sa ating lahat. Tulungan nyo na lang kami kung sakaling merong ganon. Pag merong mga pangyayaring ganon, tulungan nyo na lang yung polis nyo, whether Simex to or totoo. Kasi para sa ating lahat to. Yun po yung appeal ko sa inyo. Whether Simex, hindi natin alam kung Simex o totoo na. Please help us. Malaki pong bagay yung maitutulong niyo sa amin. Whether Simex, matutulungan niyo kami kung paano ma-analyze yung mga situation at kung paano yung dapat namin galaw. Kung totoo na, ay dapat talaga din niyo kaming tulungan kasi buhay natin ang makasalalay dyan. So please lang po yung mga appeal ko sa taong bayan. Kung maapektuhan kayo, pinapauna ko na po, I'm sorry. Pero please help us, whether Simex or huwag sanang magkatotoo. Nakunod, okay. Your sorry is already accepted. Ari ko din, inining na kayo ilan ako. Kadit lang kayo, i-relate man na to. Okay. So, karong June 1 to 6, dako kay activity diri sa province. Because we will be celebrating the 65th year, no? Founding anniversary of the province of Zamboanga del Norte, nga gitawag og Saulog. Ang tema, Pista sa Probinsya. Okay. So, na-parade, na mga misa, daghang activities para sa katawan. Tanang probinsya, tanang lungsod, 25 municipalities and 2 cities of Dipolog and Dapitan will be here in Dipolog City. Daghang maglibot-libot suroy ug uban pa. Karon dako kay nang activity. Pahibalo na ni Sir Praxi unsa kay mga activity para sa Saulog, and then pangutan-o nato dayon si Piniwagan. Unsa na pud nimo pag-protect na mag-Simex baka uban pa. Kay naamay dako kay activity diri. Is not that a security problem for you? Sir Praxi, una ang activity sa Saulog, please. Pagbiya na mo mga to Zamboanga last week, wala pa final approval ang nakalain nga activities. In principle, approve na to. Pero kung sa yung final date, wala na ko kahibalo kay pag-uli na mo, Sabado na nga. So, anyway, pero nagsige na tagkuhan sa radyo, di ba? Antay mga nagpirma na ko mga ads, promotion, nanay tarpulin, pagpabalo lang. Pero kung sa specific activities sa kada adlaw, muna'y butang tingali, magsugod ko na ugma. Magsugod. Pero naana ko sa kuan, sa among sa kuan, sa net, no? Wa pa lang ako ma-browse. Anyway, nangayon mo kong kopya ng hard copy kay karon god, wa na may hard copy kayo. Murag pipilis kung mo. Ipasa na lang nato sa kwan. Nay signal, wala signal. Wala Hard signal. copy yung kinahanglan. Hard copy ka. So kana lang. Specific activities dili kay ko magka on air, no, kay wa po kita sa finally approved scheduled of activities. Kay sige man kung kausap-usap. Sige kausap-usap, pero I hope kay nauli na si admin, kay siya may overall, nag-supervise sa tanang mga committees, kay daghan man tag mga committee ba, nga i-assign, may committee sa security, apil na at mga kapulisan, sa dako yung Dipolog, basta na tayo mga committees, nag-ipang-assign, dayon, ang siguro, ay opening parade,
Diyan na po'y na Santos na Misa, then opening parade, nga mo participate ang mga lungsod. O biya, kung mga nadaghan pa yung mga activities everyday, gani di lang ni 1 week, atong naandan, 1 to 6, no? Pero karon murag month-long na, kaya katong triathlon, kabahin na ganito, bag-or naman itong gikon, Dipolog. Ang activities magpadayon murag na month-long na ni, para nga in preparation na katong primero sa Dipolog man to kanang sani ila pagsalabok kato continuous na padulong sa ulog, part na to siya sa activities sa probinsya po. Muna doon na po'y mga kaliukan nga nagsugod na labi na sa sports activities dito sa lungsod sa Rojas na may mga activities kay si board member Boyle mo may chairman sa Committee on Sports niya yung kauban silang Mayor Henrich Baliser. So kasugod na sila ma-elimination katong dula nga below 17 below. So ang atong kapulisan daghan kay sila role diha kay basta daghan gani activities daghan po nilang trabaho gyud. Unang doon na yung mga special people nga na-assign para po coordinate with our peacekeeping forces. Labi na karon kay namoy mga riders, no? Kanang mga riders magpataka og text o mga disinformation o kung sa pana, no? Di man sila mahadlo kay di man badakpan ng text kay god. Di ba? O nagani mo kanang labi na Facebook, lisod pag-trace asay kinsaning niya si Praxi Rubia, no? Sa naong aning alaho naman. Ang style sa texting height naman. Mausap man, so kanara ako ikakwandit, I cannot detail the activities during the period of our celebration, but it is not 1 week lang, basta magsugod na ni siya. Okay, thank you so much, Sir Praxi Rubia. Dito tani pidiwagan din si Edgar dayon. Naman dyan ay pwedeng parade, of course, no? With costumes, pananlitan. Dayon, I was thinking nga, like in the movies ba, nga masalisihan, ito to ang mga body elements with all the costume, the costume, nisagol dito, nisalisi dito, nisagol dito sa mga participants sa parade, So, unsaon man nato na pag-distinguish, unsaon nato na pag-prevent that scene? Yun siguro ang i-appeal ko dun sa mga contingent leaders. Ako, meron akong PNP contingent na sasama sa parade. So, sino man yung leader ng each contingent na sasama doon, you marshal your own people. Yes. Pag alam niyo hindi niyo kasama yun, question niyo, ba't andyan ka, hindi ka namin empleyado? And then report to us para malaman namin, ma-profile natin sino ba yung taong yun. Totoo bang nagkamali lang siya or he has intention. So, let us marshal our own ranks. Please, yung lahat po ng leaders nang sasama sa parade. I'm asking that question, sir, because what happened in Bohol, o wala tog report nga gabangka dito nga lain na klase sa bangka, dahil maana, dili man gito siya makuan nga nasudlan na dayo Abu Sayyaf ang Bohol. Kay tungod kay kaning nago sagasagod ta dayo tay freedom of abode and travel. So, ang ila lang matiktan kay lahi man ang gigamit sana lahi bang design sa ilaang speedboat pa kung sa tawag ato nga water transportation o pumpet nga dili man ni diri so mo tayo naka-trigger nga gi-report nahibaw-an dayon nga Abu Sayyaf daw itong toa. So unay ato nga gi-prevent nga mga scenario diri. In the case, excuse me, in the case of Bohol, before that incident happened, doon na may warning ang US. Yes, travel advisory. Doon na travel advisory. Kato doon na yung gamay na itong kuwan sa intelligence. Kaya ang ato mang yung kuwan sa Chief of Police sa National, si General Bato, maningon nga, wala, hindi totoo yan. Walang ganun. Pagka hitabo bitaw nga naa, so, ningon mo daw yung nalusutan tayo, ang ating intelligence. Muna akong gikuan sa Peace and Order Council, last meeting na mo nga, hindi ta magsali kay linaw ta diri, basig mo tang sanctuary ba? Nga ani sila di magtago, so dili sila mo criteria og mga anak. So, hindi kita magkumpiyansa. Kaya katong sa Bohol,
ang report nag-ingon nga ang jump off point nila, jump off point, puro man sa coastal area sa Zamboanga. Siraway. Coastal sa Zamboanga coastal area. So, Zamboanga del Norte. So, may ngunta nga, man ito na automatic eh. Pero karon manggut, labi na mga speedboat, pwede man kag mga in 1 hour, layo na kay kagabtan. So, kanang 1 hour, bini mo na walay intelligence report na nagpanahon na, lisod. Nga, plastic sticks karon, kanang sticks, may bawaan gyud nga awadre walay authority ani lugar des magmundre. So ang atong intelligence network dili lang ta masalig sa kapulisan. So ang atong mga barangay intelligence network must be strengthened para nga ang mga illegal activities dali nato ma-monitor. Okay, pidiwagan please. Imo ang din sa Edgar. Tama po yun yung sinabi ko kanina na I task my chief of police na makiusap sa mga mayor nila na kung pwede, mag-issue ng directive mismo, baka po pwede sa atin din, mismong directive sa lahat ng employees na kung ano man yung mapapansin nila, i-report nila sa police. Ngayon, barangay, yung lahat po, kasi hindi makikita ni barangay captain at ni barangay tanod lahat eh. Pero yung lahat ng empleyado, kung lahat yun ay magbibigay sa amin ng information, siguro po maganda-ganda ng intelligence yung mabubuo natin. And maganda po yun, kung meron ng directive yung local chief executive sa kanilang mga empleyado, baka pwedeng gawin din natin sa governor's office. Okay, question coming from Edgar Soranda. Still in line with our discussion on intelligence kasi nagkaroon ng question ngayon. Kasi based on the research of the Singapore-based research na this movement started way back in 2014. There was an intelligence report na de-accumulating na medyo nagpaplano na. Pero there was a question now on intelligence kasi meron naman yung intelligence, pero the appreciation of the information medyo parang binibaliwala. Doon daw, we would like to get your reaction, sir. Kasi Depende na po yun sa unit commander. Kung PD man, depende sa PD yun. Ako, I spent 3/4 of my career in intelligence. Bihira lang yung nasa labas ako ng intelligence mostly. So, ako, I will really appreciate. Kaya nga sabi ko kanina, kahit negative, ipadala nyo sa akin yan. At i-analyze ko yan accordingly. Huwag kayo mahiya na, hindi totoo to, huwag natin padala. Hindi, pati yun kasi propaganda nga yun. Yan, negative yung pinapalabas nilang information. Pero, excuse me, akong tanaw na for discussion purposes, doon nag-supportar sa civilians o sa ubang civilians authorities. Mana ato mga intelligence sa kapulisan o sa kasundaluhan, dili maepektibo kung walay support ang mga civilians. Community kita maguna as frontline. In the case of Kuan, basta gani ng mga illegal activities, illegal activists po, puyo diyan ang lugar, murag nag-isda, basta na itubig, puyo din sila, kaya mabuhi naman sila. So, doon na sila support, kaya, kaning martial law, parang ako, okay magini, aron mag-address sa mga local, problema, labi na sa local litis, nga mga officials, relax, ang civilian officials. So, una nga, this time, okay na nang ibutang ang martial law diyan dapita, kay aron nga, mausap ang dagan sa management, sa atong kagamanan, aron ang mga local authorities po magmata. Kaya usap gini, nga naman ang naka-organize man sila diha. Tungod kay ang information dili kay mulusot nga tos mga tinugyanan, kay dunay nagtabon-tabon. Muna akong kuan, dunay cooperation ani indirectly, directly or indirectly. Kanang marawi ako sana sa akong lang observation, akong panahom. Tulog man sila diha. Atong sa Zamboanga mauwampod, na may support sa localities. Kaya na may armas na dito, minudo sulod dito, dahil pag-abot sa tamang panahon, sulod. Ibandag armory. Alam niyo po, tama po yun. Kami sa intelligence unit, yung pinakamababa namin na tao, ang tawag doon ay
agent handler. Yung mga intel operatives ko, agent handler. Ang nagbibigay ng information, yung action agent, yun yung mga tao, mga civilian. Yung pinaprocess lang namin, ina-analyze lang namin. Pero yung mismong, kumbaga, yung seeds ng information, yung buto, galing sa tao yan. Tao, hindi yung police mismo. Sino ba namang loko-loko magnanakaw na lalapit sa akin para isumbong yung sarili niyang nagnakaw siya? Yun po ay civilians talaga, kaya tama po yun. Okay, thank you so much. Sir Robert Pinsay, imong pangutana, palihog ko sa microphone. Based sa mga napag-usapan po, yung mga ginagawang checkpoints po ngayon, lalo na sa experience namin sa Zamboanga, sir, na almost half kilometer, 4 lanes yung nakahilera ng mga sasakyan because of the strict checking sa checkpoints. May nagtanong po doon reaction sa mga pasahero, mga tao. Is this not just parang reactionary lang daw? Kasi nga with the porous borders we have, pwede namang idaan doon yung mga kontrabando, yung mga armas, pwede namang doon dumaan kaysa doon sa highway. And then kaya may nagtanong kung is this effective, reliable ba yung ganong klase na checkpoints, and then yung sustainability, kasi how can we sustain that? In fact, yung mga sundalo nga along the way, yung iba napapagod na kasi imagine 4 lanes, half kilometer yung haba ng mga sasakyan. So ganun kakuan, lalo na sa peak hours. So kayo po sa is this yun nga effective, reliable, and sustainable, or is there other ways like reward system na lang kaya, like just like sa Bohol? Wala namang ganun ka grabe na barricade na ginawa, but they intensify daw po the reward system, lalo na doon sa mga mangingisda sa communities na effective. So walang nakakalusot kasi pag may nakakita ato na nakakatulong na ako, may reward pa ako. So which can you please evaluate? Alam mo, lahat yan ay nakakatulong. Yun ang mahirap kasi doon sa preventive actions. Hindi mo mabibilang kung ilan yung na-prevent niya na crimes. Magpatayo ka dyan ng polis, hindi mo mabibilang kung ilan yung hindi nakapag-snatch ng cellphone dahil may polis. Tanggalin mo yung polis, yung nangyari nabibilang natin. Yun ang problema sa preventive. Pero yan, lahat yan, makakatulong yan. Do you want us to sleep in our barracks? Wag na lang kaming mag-checkpoint yan. Gusto niyo ba yan? Diba? Kalsada pa rin yan, pwedeng daanan yan. So okay, ay may checkpoint, wag tayo dyan dumaan. At least, hindi na-prevent natin. Diba? So, nilipat sila, pupunta sila sa dagat. O sana yung mga tao natin sa tabing dagat ay tutulong. Yun po, alam niyo po yung preventive, napakahirap. Ay, effective yan. Ay, hindi yan effective. Dahil hindi natin nabibilang. So, lahat po yan. At saka under our civilian role or maraming mga procedures before you can search a person, before mo ma-arrest ang tao. So kaya kahit na may doubts ka, di mo ma-arresto yun. Kahit na alam mo na may mayroong mga kontrabando na dala, di mo ma-arresto yan. Kasi dapat kailangan yung ng korte. Pero it's different now. Pero karon, pwede na may aso, arrest, search, seizure order, so you can arrest without warrant na. Suspended na, kay kuan man na. So di karon, di na makapataka-taka ng kuan. Ang ato lang gi ampo nga wala lang magabuso kay kanang pag-abuso pod mao pa na makadaot. So nakita vigilance ga pagtatanan pero labaw tanan vigilante gyud ta sa mga butang nga makadaot nga dili ta gusto mahisama ta sa marawi kay putong kaita tanawa lang imagine lang ng mga bata nga intawon mga inosente nga ang uban nga matay gyud kana piskan sa bala ang uban bakwit dili preparado no so pagkaloy nahimo daw yung kanang ghost town ang usa ka dakong syudad. Luoy basta luoy as in luoy. Dili ta gustong mahitabo na mo nang kitang tanan para dili na mahitabo pantay gyud ta. Nga di ta masudlan og mga
muna ng mga tao nga mga kontra sa balaod. Yes. In war, there are no victors, only victims. Okay. So, PD, we are running out of time. Last question. Daan may mga report po, I don't know, hangtod pag ginakaroon nga, doon na tayo mga high profile nga mga kuan, kana na ang identified nga mga nasa inyo, of course, intelligence mo na. So, up to now, secured ta nga, wala makasulod rin sa province. We will do our best. Okay. Kay confidential mo ko, di na to siya ipugos, no? Basta, secured lang ta. Secured in the fact nga, they are doing their best, no? Ang Philippine National Police. Sa mga concern, katunto ang mga kidnapunon ng mga tao, kay kining akong tapadon mo, kidnapunon na bapod ni. Mga high value crops, high value crops nga mga kidnapunon. So, wala na doon sa ato, sir, or maawag hapon na, without elaborating, yes or no? Siyempre, laging may potent victim, kahit saan naman. Nasa pag-iingat natin yan. Kahit saan lugar. Walang kahit tingnan mo yung London. Galing-galing na ang Scotland Yard Police, nalulusutan pa rin sila. What happened to Manchester? The best in the world yan, Scotland Yard Police. Basta, we will do our best. Oh, pero paano siya? Pero with the participation of the civilians, the community. Muna, kinahanglan kita mo cooperate kanunay with the police. Okay. Dili na, okay. So, like, agahapon, no, kay ang press tour, tapok man ni Pidiwagan, dito, gihangyo ang mga taga-media, tanan, wala to'y bulok politika nga mutabang sa pulis para sa atong peace and order condition sa tibok lawigan sa Bocas del Norte. So mo na na-appreciate po nato ang effort ni PD Wagan nga dili pataka og padala og mga text message, mga wrong information, mga fake news. Basta kani security, peace and order, i-refer yun na sa pulis. Kaya sila yun na kaibalo na. Maski kita, padalahan pag-text diha, text blast nito nga nag-kidnap ko ni si Kwan, moni na hitabo ana, ayaw gid mo pata, please forward, please pass, ayaw gid mo pataka ana, kay dili gyud na maayo. Nagsabwag lang mo og sayop gihapon nga information. Ang atong buhaton ana ato ginang i-refer sa kapulisan. So, we are running out of time. Mangayon lang tao, parting words and statements ikan sa atong mga bisita karong butaga. Ladies first, after men. So, Ma'am Doris Bataga. Ako lang may istorya katong ganina sa maternal health care nga katong mga pregnant women nato, katong mga buros, mga buntis, mga magdos, magpa-prenatal gid sila dito sa atong health center, sa atong hospital, ug usa pa jud kung mga anak sila, mga anak gid sila sa atong birthing facility ug sa hospital. Kana ra gyud ang akong ginahangyo sa kada inahan nga magdos aron maprotektahan nga dili madisgrasya samtang nagapuros og nanganak. Okay, thank you so much, Ma'am Doris Bataga, gikan sa Provincial Health Office. We have also with us Ma'am Wilma Bulahan, please. Okay. Sa tanong nagpaminaw, nagpasalamat mo nga naminaw mo sa station sa kapihan sa Dipolog karon. Ako lang giawhag nga 25 years above adult, magpabiti sila sa inyong health center o sa among Provincial Health Office. Salamat. Okay, daghang kay salamat from our Executive Assistant for Office of the Provincial Governor, Mr. Praxi. So, ako nang lipa, kasi una ganiha nga, wala ko'y detalye nga ika-report, may labot na sa mga activities kada adlaw, no? Pero, kuan lang mo kahit mag-uno mga press releases every day sa tanang mga media outlets din ni Sidakbayan para ma-updated ang mga katawhan may tuwad sa Caloocan. Kanang pangutana ni Pons Roda kung declared bang holiday ang June 6, until now wala pa ko nadawat nga dokumento nga magpamatod nga, pero doon ay gipamayag ang atong provincial administrator na naghimo sila sulat, naghangyo nga ideklarar sa Malacañang ang Zamboanga del Norte nga June 6 holiday. Wa pa po ko kibalog na nabay balos kay muramag nahukot man ron ang Malacañang aning problema sa
Marshall sa Marawi, no? Bisan kita dinhi apektado man ta mabitaw nga imbes mag-discuss ta og araw ng Zamboanga del Norte or sa ulog 60 feet napunta ta sa security kay mao na aroy ingon na uso pa sa trending viral kita viral na viral karon Hilig gid sa Facebook kana sa trending viral. Clarence kay ba? Chatmate yata. Chatmate ni dito. Kanya ngano nangutana si Pons? Kayo pa po daghan man mangutana sa PIA. June 6. Mangaway naman rin siya. Kami god mga supposedly kami may unang makibalo. Kaya siya provincial information. Ako provincial information center. So Philippine information niya overall. So ako local ra pero basta information kami yun ito maguna. Pero this time, I'm sorry, kami may unang Wa kay balo. Okay, so ako pa report. Okay, so last but not the least, ito ngayon, parting words and statement. Muna the most important man in the province of Zamboanga del Norte sa pagkakaroon. Kaagi sa martial law in Mindanao. Paminaw mo tanan sa ato ang Provincial Director Edwin Buenaventura Wagan. Thank you very much. Ayun lang po ang panawagan ko. Sana po i-report natin kung ano man yung makikita natin na unusual. Sabi ko kanya, katulad sa parada, yung kung sino yung pinakang head, siya ang dapat mag-marshal ng kanyang contingent. Ganon din po sa mga lugar natin. Kung sino yung sitio leader, purok leader, dapat just let us know of the information. Ngayon po, paano nyo pong re-report sa amin? Excuse me. Sa mga police station po. Kung hindi nyo po alam yung police station, utusan ko sila na mag-information drive regarding their hotline. And kung wala pa rin po, for sure alam niya ni Barangay Captain or alam niya ni Chief ng Barangay Tanod. So, thank you po in advance. I'm expecting na maraming information na darating sa amin. Okay, thank you so much. Our Provincial Director sa Philippine National Police sa Zamboanga del Norte, si Police Senior Superintendent Edwin Buenaventura Wagan. From the panel, Mr. Robert Pinsoy, please. Maraming salamat sa atong mga guest karumutaga nga naghatag og katinawan sa mga issues no sa gikan sa healthcare, ngadto sa security, ngadto sa atong celebration sa ulog sa atong probinsya. So ato lang diha nga atong mga katawhan nga mag-cooperar naata karon na sa mga challenging times no gitawag na to challenging times. So this needs also proper response and support sa atong mga katawhan. So let's help one another, let's help our authorities para nga magbalinaw na atong probinsya. Of course, a teenage pregnancy po dahil makagool. So let's also, mga parents, alam ba na ang age, kay related man sila, let's also advocate sa itong mga parents nga hugtan po nato ang pag-monitor o pag-advise sa itong mga kabataan. So daghang salamat, happy Sunday. Thank you so much, Mr. Robert Pinsoy. Alita kang Edgar sa Ronda, kay paulayan na to si Pons. Thank you very much sa atong mga bisita karong buntaga, labi na si Pediwagan, sir. Thank you very much. At least atong katawhan, medyo ikakinuha naluag-luag, no? Sa mga ibahayag ni Sir Wagan assurance o paningkamot nila how to keep the whole Zamboanga del Norte safe. Pero si Sir Baxi, kinahanglan ato ni tangan nga business, ato ni tabangan kay kita may niya din. So, thank you very much and good morning. Happy Sunday. Kapit na nilang mga Thank you so much, Edgar Saranda from the Philippine Information Agency. Yan, nilayas sa iyo. Gapon kay perting hubuga na boy ni. Dili ito. Lusod po kasapot na itong birkito. Ang gina, inagkasura din yung mga respect niya. Hasta na nga yung mga naaway sa parada o naaway sa mga aktibidad. Inhabya ko ng inong tapad o kinsan na. Kinsan niya sa mga tapad. Kanang mga bag na ipangbilin ka, ipangpalit sa. Ginalan active, uptick ta. Ginalan ka gina. Kay wakman, gili ang pagkaparada mo birahan, ang katunganan o ato, wakman tuhot ni kinsan mo na, di wakman markan na ang ingon anang paghitabo. O so di pa, ako daw ipahibalo nga ang PIA karon na kinahanglan o information officer. On job order basis. So i-open jud ang I01 item pero ako kabalo og usa dito pareho sa imo wa pa ko kabalo kita dali kay ato mo sa region magagikan but
nagadawat na turon o aplikante para sa information officer. Ha? Okay. Og sa atong mga kaigsunan, dahil kawas minawag na yung buntag. Thank you so much, Pons Roda. Daghan kay salamat nga to kang Silbert Adriatico Dunduyano, ang atong IT Director, nga may nagdala sa atong live streaming, www.imdipolog.weebly.com. Click ninyo ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube, na diya tanan ng ato nga edisyon, kauban sa atong mga bisita karong buntaga, ug ingon man, daghang salamat sa atong simultaneous broadcast sa RMN Radio Mindanao Network, pinaagi sa DXDR 981 AM ug ingon man sa 94.1 IFM, ug dayon dito sa atong studio, no, daghang salamat nga to kanda ni Leo sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. And then ako lang ipahibalo ni ang kamatayon ni Eleanor Utay Sagin Amoy nga namatay kaniadtong May 25, 2017. Dayon ang ato ang burial niya ipahigayon karon June 3, 2017 sa may alauna ang takna sa hapon dito ipahigayon sa Dapitan City Cemetery. Ang haya ni Eleanor Utay Sagin Amoy ana karon sa iyaang residensya pinayanan diha sa Barangay Putol, Dakbayan sa Dapitan. Ang nanawagan mao ang anak nga si Regional Manager Ralph S. Amoy sa PCA Region 9. Our deepest condolences. Yes, napaka sa kamasulbong paibalo at paibalo dahil nga makaparintihan na kamatayon ni Angkol Lusulo Dodoy Bangasi Solonda dito sa Barangay Pamansalan ang iyang haya dito ang lubong karong Martes dito sa Dipolog, no, diya sa Cathedral ang misa dan dito sa Dipolog Cemetery ang lubong. So mga kaparintihan kagilaan ni Lusulo Dodoy Bangasi Solonda namatay sa edad ng 89 dito sa Barangay Pamansalan, no, ning atong lalawigan sa buwang kadil. Okay. Ato ipabalo next week, no, nga next Sunday, atong mga legal luminaries nga atong i-interview diri karong next Sunday. Atong dalon sa kanginan, nagmonitoron si Judge Kenneth P. Rosal, si Attorney Crescencio Palpagan, atong legal consultant. Dayon atong palmingohaon nga madala nato sa kahanginan si Attorney James Verdugues. Dahil tapos si Attorney J. Balisado sa Regional Directors Committee man na siya. Pero ato magiging toyo ni, nang ba na ma-mention na to later, kay ang pros and cons about the declaration of martial law in Mindanao. Kay daghan man gawin sa mga legal minds, no, nga naman entire Mindanao man, nga ang guguto man sa Lanao del Sur, nga nung i-appeal man tanan. Ano ba? Bahin sa warrantless arrest, bahin sa suspension of the writ of habeas corpus, i-explain na tanan sa atong mga legal minds karong Domingo pohon aron makibalutag unsa pa atong katungod. Kay without any offense, without any with due respect sa atong Philippine National Police, sila pod ga subay ra pod sa balaod. So ato nang napaminaw naman ganina si PD Edwin Binaventura Wagan. So, to God be all the glory. Kini tanan wala ni kung wala ang atong labaw nga makagagahom. Daghan kayong salamat kini sa Edith Pahintitumong ang inyong regular anchor and host. Ay, good morning na ito kang Julius Salaguria. I'm sorry. Julius, get well soon. We miss you. We miss you. Balik din kayo po sa Kapihan sa Dipolog. Okay? So, to God be all the glory. Kini sa Edith Pahintitumong inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Ngayon kayo niyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.